Precious point of view. Nakakapagod magtrabaho, lalo kapag kasambahay. Mabuti na lamang at maganda ako. Anong connect? Wala lang, maganda lang ako. Mama, kailan ikaw po uuwi? Tanong ng isa sa mga kambal kong anak na babae na 4 years old. Mama, miss na ikaw namin. Sabi ng kakambal nitong babae rin. Manghihingi ako ng leave tapos sa'yo uwi ako sa inyo. Nakangiting tugon ko. Isa akong kasambahay sa pamilya Herrera. Ako ang pumalit kay nanay na ngayon ay nag-aalaga sa mga anak ko. Mabait ang pamilya Herrera kaya't nagtagal ako. Kasundo ko rin sila dahil pare-pareho kaming mga maldita. Isa akong single mom sa anak kong kambal. Lintik kasi yung tatay nila. Sumakabilang panty. Ang napili pang panty, yung hindi nalalabahan. Lintik siya. Sana mamaga itlog niyang malandi siya. Kaya nung gusto niyang hiramin ang anak namin, hindi ako pumayag. Ang kapal niya naman, hindi nga siya nagsusustento eh. Bili mo kaming donut po sabi ni Claudia. Ako po gusto ko po ng cake, sabi naman ni Clarice. Nakangiting tumango naman ako. Oo sige, lahat ng gusto nyo ipapasalubong sa inyo ni Mama. Napapalakpak naman ang dalawa kaya't napatawa na lamang ako. Halos kalahating oras pa akong nakipagkulitan sa mga anak ko bago ko ibaba ang tawag. Anong oras na rin kase't may pasok pa sila sa daycare school nila bukas. Itinabi ko sa bedside table ang aking cellphone bago ako bumangon at lumabas ng kwarto. Nakaramdam ako ng uhaw kaya't dumiretso muna ako sa kusina. Napahinto ako sa pagbukas ng pinto ng ref nang may narinig akong mahinang ungol na parang dumadaing. Bigla akong natakot kaya't inilibot ko ang paningin ko. May multo kasi sa bahay na ito kaya natatakot ako. Lord, ilayo niyo ho ako sa multo. Mahinang pagdarasal ko bago nag-sign of the cross. Mabilis akong kumuha ng tubig at uminom. Patakbo kong lumayo sa ref at muntik na akong mapasigaw nang mapatid ako sa kung anong bagay at bumagsak sa sahig. Napasimangot na lamang ako bago mapahawak sa ilong ko. Hindi ko na kasi binuksan yung ilaw sa kusina, kaya hindi ko alam na may nakaharang. Jonah! Napalingon ako sa taong nakahiga sa lapag. Oo, sa tao ako napatid. Lintik kasing tao to eh. Dito pa sa kusina piniling matulog. Unti-unti kong inaninag yung tao at bahagya akong nagulat nang mapagtantong si Sir Leo ito, ang bunsong anak ni Mr. and Mrs. Herrera. Mas bata ito ng 2 taon sa akin at medyo crush ko siya. Sir, buhay ka pa ba? Nakangiwing tanong ko bago ito tapikin sa pisngi. Naamoy kong amoy alak to kaya sigurado kong lasing to. Iniwan ako ni Jonah. Parang batang sabi nito. Pinagpalit niya ako sa lalaking kalbo. Uy, di palitan mo rin siya. Sagot ko bago ito alalayang tumayo. Alika sir sa kwarto mo at baka mapulmonya ka kapag dito ka natulog. Inalalayan ko ito sa paglalakad at daig ko pang bumuhat ng 3 kaban ng bigas dahil sa bigat niya. Sir, huwag ka namang magpabuhat. Sit ako sa kanya. Nasa akin kasing lahat ng bigat niya. Kapag akong nainis, kakalad ka rin ko na talaga siya eh. Muntik pa kaming matuluyang dalawa dahil muntik na kaming mahulog sa hagdan. Ang bigat mo! Inis at hinihingal kong sabi nang maibagsak ko ito sa kama niya. Ang laki kasi ng mga muscles mo eh. Pinisil ko ang biceps nito bago ayusin ang kanyang higa. Halatang lango sa alak ang bugok. Huwag ka nang iinom ulit ha, sabi ko kay Sir Leo. Pero mahal ko si Jonah, sabi nito. Hindi ka naman mahal, tugon ko. O sige na, matulog ka na riyan. Akmang aalis na ako pero bigla ako nitong hinila. Ang ending, pumaibabaw ako sa kanya. Napatitig tuloy ako sa mukha nitong makinis at gwapo. Kung kinrashback mo kasi ako, di sana hindi ka nasaktan. Mahinang sabi ko. Di, ikaw na lang ang mamahalin ko. Sagot niya't mabilis na inangkin ang labi ko.
Nanlaki naman ang mga mata ko dahil sa ginawa nito. Nakakapanglambot ang labi nito. Sir, wag mo kong landiin. Mahinang sabi ko nang humiwalay ako sa labi niya. Hindi ito sumagot. Sa isang iglap, nasa ilalim niya na ako at siya na ang nasa ibabaw ko. Napalunok na lamang ako habang sinasalubong ang mga mata niyang mapupusok. Kahit ngayon lang, gusto kong makalimot. Puno ng pakikiusap ang boses nito. Tulungan mo kong makalimot, please. Oh sige sir, matulungin naman po ako eh. Tugon ko. Ngumiti naman to bago pagdikitin ng labi naming dalawa. Napapikit na lamang ako bago tugunan ng kanyang halik. Oo na, tanga na ako dahil nagpadala ako sa pang-aakit ni Sir Leo. Okay lang masaktan, sa huli pa naman yun eh. Sir Leo, halinghing ko habang gumagalaw to sa ibabaw ko. Ang laki at ang haba ni Sir Leo. Iba talagang sarap kapag daks ang lalaki. Charot! I love you, Jonah. Tugon nito. Malakas ko naman tong sinampal kaya't bahagya itong napadaing. Hindi ako si Jonah. Si Precious ako. Apple ka. Ngumuso lamang ito't nagpatuloy na sa paggalaw. Ilang sandali lamang ay parehas naming narating ang rurok ng kaligayahan. Bagsak agad si Sir Leo. Ako naman ay mabilis na nagbihis at umalis sa kwarto ni Sir Leo. Sana hindi maalala ni Sir to. Sabi ko na lang sa sarili ko bago mapahinga ng malalim. Kinabukasan, mag-ang petsay ng atin yung malandi. Ang hirap maglakad, pero carry naman. Kailangan ko kasing magtrabaho. Umuwi ba si Leo kagabi? Nagsalita si Ma'am Katrina, ang mami nila Sir Leo. Napaubo naman ako nang wala sa oras. Nagbanggit pa ng devil si Ma'am Katrina, oo. Hindi ko ho napansin si Sir Leo. Sagot ng kasamahan kong si Aneng. Pero ma'am, lumalala na ho ang pagpaparamdam ng multo sa bahay ninyo. Sabi ng isa ko pang kasamahan na si Gloria. Nakarinig ho ako ng halinghing at ungol kagabi. Nakakatakot nga ho eh. I heard it then, sabi ni Ma'am Laila, ate ni Sir Leo. Mas lalo namang lumala ang ubo ko kaya't napatingin na sila sa akin. Kung alam lang nila, tao ang narinig nila kagabi. Oh Precious, ayos ka lang ba? Tanong ni Sir Mario, ama nila Sir Leo. Oho, sagot ko bago umayos ng tayo. Ayos na ayos lang ho ako. Ngumiti ako sa kanya para mapatunayang ayos lang talaga ako. Ang sakit ng ulo ko. Napaayos ako ng tingin at mabilis na napayuko nang marinig ang boses ni Sir Leo. Lasing ka na naman, sita sa kanya ni Ma'am Laila. Break na kami ni John eh. Sagot lang ni Sir Leo bago maupo. Bigla namang napapalakpak si Ma'am Laila at Ma'am Katrina. Sa wakas, natauhan ka rin, sabi ni Ma'am Katrina sa anak. Matagal na naming sinasabi sa'yo na manloloko lang yung girlfriend mo, pero bulag-bulagan ka masyado, sabi naman ni Ma'am Laila. Hindi sumagot si Sir Leo at nagsimula ng kumain. Nakayuko pa rin ako pero pasimpleng sumusulyap kay Sir Leo. Bigla itong tumingin sa akin kaya't nagulat ako at mabilis na tumalikod. Patakbo kong umalis sa hapagkainan at dumiretso sa kusina. Ang lakas ng tibok ng puso ko kaya sunod-sunod akong napahinga ng malalim. Bobita ka kasi Precious eh. Pagkausap ko sa sarili ko. Oy Precious, sino kausap mo riyan? Tanong ni Manang nakapapasok lang ng kusina. Wala ho. Mabilis kong sagot at ngumiti. May iuutos ka ho ba? Magdala ka ng kape para kay Sir Leo. Sagot nito. Tumango na lang ako bago nagsimulang magtimpla ng kape. Ikinelma ko ang sarili ko bago magtungo sa hapagkainan. Nanginginig ang mga kamay na inilapag ko ang kape sa lamesa ni Sir Leo. Uuwi ka rin ba mamaya? Tanong ni Ma'am Katrina kay Sir Leo. Kung oo, magpapasama ako ng isang maid para masigurado kong hindi ka nababalik doon sa ex mong pera lang ang habol sa'yo. No need, Mom. Tugon ni Sir Leo. Hindi na naman ako babalikan ni Jonah.
May maid rin naman ako sa bahay kaya okay lang ako. No, mas mabuti na yung sigurado. Tugon ni Ma'am Katrina bago tumingin sa akin. Precious, ikaw ang papasama ko kay Leo. Ho? Napasigaw ako dahil sa gulat. Ma'am, ayos na ho ako rito. Si Aning na lang ho. Crush naman niya yan si Sir Leo eh. Dumako ang tingin namin ni Sir Leo sa isa't isa. Matama nitong nakatitig sa akin kaya kinakabahang ngumiti ako. At saka, close naman ho ni Sir Leo si Aneng. Mas magkakasundo ho sila. Kinakabahang sabi ko. Tumaas ang isang kilay ni Sir Leo. Bakit ayaw mo? May tinatago ka bang pagnanasa sa akin? Kung kami lang siguro ni Sir Leo ang tao rito sa hapag, baka nasampal ko na siya. Wala ho sir, sagot ko. Good, ikaw ang sasama sa akin. Pala desisyong sabi nito. Pack your things, wala ka na rin namang magagawa. Napasimangot naman ako at tumango na lamang. Tuwang-tuwa na sana ako dahil mawawala na siya sa paningin ko at hindi na ako kakabahan. Kaso, ang lintik talaga, ako pang pinili. No choice naman ako kung hindi ang pumayag. Hindi pa kasi ako pwedeng umalis sa trabaho. Wala pa kaming sariling bahay ng mga anak ko at wala pa akong gaanong ipon para sa itatayo kong bakery. Ang hiling ko lang, sana hindi niya maalala ang pagkakamali naming dalawa kagabi. Leo's point of view. Hindi gaanong malinaw sa isipan ko yung gabing may nagalaw ako, pero sigurado akong si Precious yun. Hindi ako pwedeng magkamali. Sumasaludo kasing kaibigan ko kapag nakikita ko siya. Precious, anong ulam? Tanong ko. Kahit mas matanda siya sa akin ng 2 taon, hindi ko siya kayang tawaging ate. Adobong pusit, sagot nito habang ang tingin niya ay nasa tinitiklop niyang mga damit. Mas lalo kong napatunayan na may nangyari sa amin dahil masyado siyang ilap sa akin. Ilang araw na siya sa bahay ko pero iwas na iwas pa rin to sa akin. Ayoko ng adobong pusit, sabi ko bago naupo sa kaharap niyang sofa. Gusto ko ng fast food chicken. Mag-order ka, sagot nito nang hindi pa rin tumitingin sa akin. Ikaw na mag-order, tugon ko. Napasimangot naman to bago ako lingunin. Ayun, lumingon din sa wakas. Amin ang pera, magpapasama na lang ako sa driver mong bumili. Sa lubong ang kilay na sabi nito. Kumuha naman ako ng pera at inilapag sa kanyang palad. Damihan mo na para makakain ka na rin, sabi ko sa kanya. And please, don't glare at me, I'm your boss. Hindi to sumagot at mabilis lang tumayo. Tinanaw ko lang to hanggang sa makalabas siya ng bahay. Narinig kong pag-andar ng sasakyan kaya't napahinga na lang ako ng malalim. Aminado ko, nasusungitan ko siya. Ayaw niya kasi akong tignan kapag nagsasalita siya. Masyado siyang ilap sa akin. Hindi ko rin naman siya masisisi. Naggapangan ba naman kami? Napatigil ako sa pag-iisip ng may tumunog na cellphone. Nakita kong isang cellphone na nasa tabi ng mga tinitiklop ni Precious. Mukhang kanya yun. Lumingon ako sa paligid bago kuhanin ang cellphone niya at sagutin ang video call. Mama! Bumungad sa akin ang 2 batang babaeng magkamukhang magkamukha. Ay, hindi ikaw si Mama! Nakangusong sabi ng nakaisahang tirintas. Sino po ikaw? Tanong ng nakadalawahang tirintas. I'm Leo. Pakilala ko't ngumiti. Boss ako ng mama niyo. Ako po si Clarice. Pakilala ng batang babaeng nakadalawang tirintas. Ako po si Claudia. Pakilala naman ng batang babaeng nakaisahang tirintas. Nice to meet you. Tugon ko bago sumandal sa sofa. Ang cute nila. Kamukhang kamukha nila si Precious. Asan po si Mama? Tanong ni Clarice. Inutusan ko lang bumili ng pagkain. Sagot ko. Naiwan niya yung cellphone niya eh. Kaya ako na yung sumagot ng tawag. Napatango naman ang 2 bata. Ikaw po ba ang magiging boyfriend ni Mama? Biglang tanong ni Claudia. Ha? Hindi pwede kasi may asawa na si Mama niyo. Sagot ko. May anak si Precious kaya sure ako may asawa na siya. Ay, nagkasala pa tuloy si Precious nang dahil lang sa akin. Wala naman pong asawa si Mama, sabi ni Clarice.
Iniiwan na po kami ni Papa eh. Sabi ni Lola, ayaw na ni Papa ng panty ni Mama, kaya humanap na ng iba si Papa. Hindi ko maiwasang matawa dahil sa sinabi ng mga batang babae. Hindi po kami love ni Papa, kaya't hindi rin namin siya love, sabi ni Claudia. Kaya naghahanap kami ng Papa po para kay Mama. Dream kasi ni Mamang mapakasalan. Malay nyo, baka ako nang magpapakasal sa mama nyo. Biro ko sa dalawang bata. Okay lang po, sabay na sagot nila. Iniba ko na lang ang usapan at baka kung saan pa mapunta. Ang daldal ng mga anak ni Precious. Ang dami ko tuloy nalaman tungkol sa kanila. Bakit mo hawak ang cellphone ko? Nawala ang atensyon ko sa dalawang batang kausap at napunta sa babaeng nagsalita. Kunot noong naglalakad palapit sa akin si Precious, dala mga pagkaing binili niya. Tumawag yung mga anak mo kaya sinagot ko lang. Tugon ko. Tumango lang ito bago kuhanin sa akin yung cellphone niya. Narinig ko naman ang masiglang bati sa kanya ng dalawang batang babae. Kumain ka na doon, sir, sabi ni Precious. Kapag tapos ka na magsabi ka na lang po at kakausapin ko lang itong mga chikiting ko. Tumango na lamang ako at kinuha yung mga pinamili niya. Nagtungo na ako sa kusina at hinain yung mga yon bago kumain. Kinain ko rin yung adobong pusit dahil favorite ko yon. Palusot ko lang na ayoko ng adobong pusit para pansinin ako ni Precious. Tapos na ako. Maya-maya ay sabi ko. Tumingin naman sa akin si Precious na hindi nakaharap ang kanyang cellphone. Nice! May itim ka pa sa pisngi oh. Nakangising sabi nito. Akala ko ba ayaw mo ng adobong pusit? Pagkain pa rin yun. Tugon ko na lang. Kumain na kayo nila Ate Mayet. Mabilis ko siyang tinalikuran at agad umakyat sa kwarto ko. Hindi ko siya magets. May time na hindi siya namamansin tapos madalas samang magsungit. Mga babae nga naman. Precious point of view. Feeling ko, mukhang hindi naman naalala ni Sir Leo na ako yung babaeng ginapang niya nung gabing malasing siya. Ang sungit niya kasi sa akin, pero minsan naman mabait. Basta magulo siya. Precious, nakita mo ba yung isa kong sapatos? Speaking of the devil, hindi ko nga alam kung amo ko pa ba siya o anak na eh. Alam ko namang maid ako. Kaso, wag naman sana niyang pairalin ng pagiging bulag niya. Lahat ng gamit niya tinatanong niya sa akin. Ayan ka na naman sir eh. Hindi mapigil ang reklamo ko. Hindi ba't itinabi mo yung sapatos mo sa ilalim ng kama mo? Nagre-reklamo ka ba? Masungit na tanong nito. Wag mo akong masungit-sangitan ngayon sir ha, wala ako sa mood. Masungit kong sabi sa kanya. Bigla naman itong umamo. Why? What happened? Nasisiraan lang ng bait yung ex ko. Sagot ko. Wag ka na nga chismosa sir, lumarga ka na nga lang. Hindi na pala ako aalis, sabi nito. Dito na lang ako sa bahay. Wala rin si Ate Mayet kaya wala kang kasama. O ano naman? Takang tanong ko. Wala lang. Baka bigla ka nilang maglasing. Sagot niya. At ako pa talaga? Tinaasan ko siya ng isang kilay. Sino kaya yung naglasing at nahiga sa sahig ng kusina at napatigil ako sa pagsasalita ng mapagtantong masyado na akong madaldal. Ano ulit yung sinasabi mo? Tanong ni Sir Leo. Kahit poker face ito, hindi nakatakas sa paningin ko ang multungisi sa kanyang labi. Oo wala. Mabilis kong sagot bago umiwas ng tingin. Kainis? Ang daldal ko kasing masyado eh. Ituloy mo na. Pamimilit nito sa akin. Inirapan ko na lang itong si Kumag bago lumabas ng bahay niya. Magdidilig na lang ako ng halaman at baka ako pang madiligan niya. Hays! Sana nga kuhanin na ulit ako ni Ma'am Katrina. Hindi ko na kayang kasamang anak niyang Moody. Madalas galit, madalas may topak. Mukhang epekto yun ng pangiiwan sa kanya ng ex niyang sumama sa kalbong mayor. Ay mama mo! Gulat kong sambit nang bigla na lamang akong basain ng kung sino. Tinignan kong gumawa nun at nakita kong si Sir Leon na may hawak na hose. Sorry, bala ko kasing linisan yung kotse ko kaso nawala ng kontrol yung hose eh. Sabi niya. Painosente ang mukha nito pero halata naman sa mukha niyang sinadya niya.
Hindi ko siya sinagot at ginantihan na lang. Ay, sorry sir. Nakaharang ka kasi sa rose. Sabi ko sa kanya. Bad girl ka. Nakangising sabi niya bago itutok sa akin ang hose niya. Parang isdang nagkakawag naman ako habang iniiwasan yung hose niya. Lintik na yan, basang-basa na ako. Ah, ganun ha? Itinapat ko rin sa kanya yung hose habang umiiwas sa hose niya. Ayan, mabasa kang lalaki kang moody ka. Para mga batang nagbabasaan kami habang nagtatawanan. Napatigil lang kaming dalawa nang may dumating na delivery rider. Pinatay ni Sir Leo ang hose niya kaya't pinatay ko na rin yung akin at inayos. Ang sweet niyo naman ho ni Mrs. Dinig kong sabi ni delivery rider kaya't napatingin ako rito. Nakangising aso naman si Sir Leo na parang gustong-gusto ang sinabi ng delivery rider. Sweet ho talaga kasi ako sa asawa ko eh. Biglang sabi ni Sir Leo. Ngumiti lang ang delivery rider bago umalis. Mahina ako namang hinampas si Sir Leo na nakangisi pa rin. Anong sweet kang asawang kinakana mo dyan? Mataray kong sabi sa kanya. Wala kang asawa Sir Leo. Ay, meron pala dapat. Kaso sumama na rin sa kalbong mayor. Napasimangot naman ito. Ang sama mo ah. Ang masamang tao, kalbo. Nakangising sabi ko bago pumasok sa loob ng bahay niya. Kumuha ko ng damit sa kwarto ko at dumiretso sa CR sa sala. Sira kasi yung tubig sa CR ng kwarto ko, kaya sa CR sa sala ako maliligo. Nahubad ko na ang aking damit nang biglang bumukas ang pinto ng banyo. Gulat na gulat ako kay Sir Leo na mukhang nagulat din naman. Sir Leo! Gulat kong sabi bago hilahin yung tuwalya. Kahit naman may nangyari na sa amin, kailangan ko pa rin itago itong kayamanan ko. Ay sorry. Mabilis niyang sabit nagmamadali ng lumabas. Nakarinig ako ng mga kalabog sa labas kaya sigurado akong nadapa ang mokong. Iwinaglit ko na lamang sa aking isipan ang nangyari at nagsimula na lang maligo. Nang matapos ako'y dahan-dahan ba ako sa paglabas para hindi makita si Sir Leo. Kaso, ang mokong biglang lumitaw na nakatapis lang ng tuwalya. Hinila ko nito at isinandal sa pader. May nangyari sa atin, hindi ba? Seryosong tanong nito. Aha? Napalunok ako habang nakatingin sa kanyang mukhang seryoso. Naalala ko yun eh. Nakangising hinaplos nito ang pisngi ko. Naalala ko kung paano kang umungol habang pinaliligaya kita. Inilapit nito ang kanyang mukha sa akin. Nataranta na ako kaya't malakas ko siyang naitulak sa dibdib. Pantanan mo nga kung moody ka. Singhal ko sa kanya. Pakiramdam ko tuloy, pulang-pula na ang mukha ko. Natawa naman to bago nagtaas ng kamay na para bang sumusuko na. Binibiro ka lang naman. Natatawang sabi nito. Hindi nakakatawa. Inis kong sabi sa kanya. Sorry na nga eh. Inirapan ko lang siya bago damputin yung pinaghubaran kong nahulog dahil sa kabugukan niya. Magbibihis lang ako, aalis tayo. Sabi ni Sir Leo. Bago pa ako makapagsalita, mabilis na itong umakyat patungo sa kwarto niya. Napahinga na lang ako ng malalim bago nagtungo sa kwarto ko at ilapag sa labahan ang pinaghubaran ko. Hindi ko alam kung naaalala ba talaga ni Sir Leo ang nangyari sa amin o malakas lang ang trip niya na sabihin yun. Napailing na lamang ako bago suklayan ang buhok ko at lumabas na ng kwarto. Nadatnan ko si Sir sa sala na mukhang naghihintay sa akin. Akala ko ba hindi ka naaalis? Hindi mapigilang tanong ko. Nakakainip sa bahay eh, sagot niya. Mag-shopping na lang tayong dalawa at kumain sa labas. Don't worry, libre ko. Date yata ang gusto nito eh. Totoo, libre mo oh. Kapag pinagastos mo ako, lagot ka sa akin. Banta ko sa kanya. Promise, tugon niya kaya't napatango ako. Nilak muna namin ang mga bintana at pinto ng bahay bago kami lumabas. Sumakay kaming dalawa sa kotse niya na agad niyang pinaandar palabas. May guard naman sa gate kaya't hindi na namin kailangan bumaba. Saan tayo magsha-shopping? Tanong ko. Gusto ko sana sa Divisoria para makamura kami at hindi mapamura. Bibilhan ko rin kasi ang mga anak ko. Sa mall? Sagot ni Sir Leo. Mahal doon. Mabilis kong sabi. Maghanap na lang tayo sa mga murang bilihan
kagaya sa Divisoria. Talamak man ang mandurukot dun, mura naman yung mga tinda. Huwag mo nga intindihin yung presyo, ako magbabayad ng mga gusto mo. Nakangiting sabi niya. Mas okay na sa mall, mas safe. Saka na tayo mag-Divisoria kapag mamimili na tayo ng mga gamit natin sa bahay. Nakataas ang isang kilay na nilingon ko siya. Pinagsasasabi mo? Masungit kong tanong sa kanya. Natawa lang ito kaya't napairap na lamang ako. Ilang saglit lang ay nakarating kami sa mall. Mabilis kaming bumaba nang maiparada ni Sir Leong sasakyan. Anong gusto mo? Shopping muna or kain muna tayo? Tanong nito. Masyado namang act of service si Sir. Gapangin ko kaya siya. Bahala siya. Ikaw ang bahala, sagot ko. Ikaw nang mag-decide sir at huwag mo na akong tanungin. Nagmumukhang date kapag nagtatanong ka pa eh. Eh di isipin mong nagdi-date tayong dalawa. Nakangising sabi ni Sir Leo bago ko akbayan. Bagay naman tayong dalawa eh. Bet na bet. Pero hindi ako pwedeng magpalandi. Ayokong umibig sa lalaking hindi pa nakaka-move on sa kanyang ex. Ayokong maging panakip butas / rebound. Tigilan mo nga ako sir. Sabi ko bago lumayo sa kanya. Huwag mo na akong iser. Isipin mo na lang na best friend tayo ngayon. Just call me Leo, sabi niya. Kapag tinawag mo akong sir, kailangan ikis mo ko. Ang landi pala ng lalaking to. Kamao kong ipapahalik ko sa'yo kapag hindi ka tumigil. Masungit kong tugon. Para manahimik si Sir Leo, dinala ko na siya sa isang kainan. Panigurado kasing hindi siya magdadaldal kapag kumakain na kaming dalawa. Bibilhan din natin ng mga laruan at damit yung kambal. Biglang sabi ni Sir habang kumakain kami. Kasasabi ko lang na hindi siya dadaldal eh. Sabi ni Claudia, gusto niya ng frozen dress kaya't bibilhan natin sila. Si Clarice naman gusto ay pink na dress. Dagdag pa nito. Malapit na rin yung birthday nila kaya't maghahanap din ako ng pangregalo para sa kanila. Wala sa sariling napatitig ako kay Leo habang nagsasalita siya tungkol sa mga anak ko. Halata sa mukha nito na masaya siya, bagay na hindi ko nakita sa ama ng mga anak ko. Kabisadong-kabisado niya rin ang anak ko. Kulang na lang yata pati blood type ng kambal ay alam niya. Leo, hindi mo naman kailangang gastusan ng mga anak ko, sabi ko. Pero gusto ko, sabi niya. Gusto mo, palitan mong apelido nila ng apelido ko eh. Bagay naman sa kanila maging Herrera, pati na rin sa'yo. Idinaan ko na lang sa irap ang tugon ko sa kanya. Masyadong pa-fault tong amo ko. Kapag talaga ako nahulog at hindi niya sinalo, edi ouch na lang. Pagkatapos kumain, hinila agad ako nitong papunta sa bilihan ng mga laruan. Excited na excited ang mukong. Ako kasi hindi excited. Mahal kasi ang laruan sa mall. Isang buong sweldo ko na. Ganun. Look who's here. Napahinto sa pagpili si Leo na may babaeng sumulpot, kasamang isang kalbo. Kinis ng ulo, parang tiles ng bahay ni Leo. Alam ko na agad kung sino siya. Ex siya ni Leo. Ganito naman palagi eh. Lilitaw ang ex kapag nagmomol yung lalaking pa-move on na. Mala telenobelang datingan ba? Sinusundan mo ba si John ako? Tanong ng kalbo. Honey, siguradong sinusundan niya ako. Para pa namang langoy ang si Leo, kahit nung kami pa. Sabi naman ni Jonah. Hinaplos-haplos niya pa sa dibdib itong kasama niyang mukhang roll-on. At bakit ka naman susundan ni Leo? Ano ka, tae? Sarcastic ang tanong ko kay Jonah. Huwag kang assuming na babae ka. Ano, ikaw lang ba ang allowed sa mall na ito? Shut up! Sino ka ba? Inis na tanong nito. Ako? Tinuro ko pang sarili ko. Ako lang naman ang nag-iisang Precious Martinez na magiging soon-to-be Mrs. Herrera. Wow! Kakahiwalay lang natin, Leo, tapos may bago ka na? Hindi makapaniwalang tanong ni Jonah. Eh ikaw nga eh, hindi pa tayo hiwalay, pero may bago ka na. Tugon ni Leo sa kanya. Honey, pinagkakaisahan nila ako. Madramang sabi ni Jonah kay Roll-On. Aba, huwag kayong magmataas ha. Baka nakakalimutan yung mayor ako.
Mayabang na sabi ni Roll-On. Kaya ko kayong ipaligpit. Nagbabanta ka ba? Pinatunog kong kamao ko. Sa tingin mo ba, matatakot kami sa kagaya mong Roll-On? Siguro may putok niyang si Jonah kaya humanap ng Roll-On. Calm down. Kalmadong sabi ni Leo bago ko hawakan sa bewang. Nangaawa yung kalbo eh. Inis kong sagot. Natawa naman to bago balingan sila Jonah. You both have no right to threaten us. Mas malala ang kaya kong gawin kaya mas mabuting manahimik na lang kayo. Masamang tingin naman ang ibinigay sa amin ng dalawa bago umalis. Kalbo, masamang tao! Pahabol ko pang sigaw bago tuluyang makalabas ang mga ito. Nabaling ang inis ko kay Leo na malakas nang tumatawa. Hawak-hawak pa rin ito ang bewang ko kaya mukha kaming magkayakap. Anong nakakatawa? Inis kong tanong. Ang init ng ulo mo po eh. Sagot niya habang natatawa pa rin. Kalma ka na, okay? At sinong hindi init ang ulo? Nasa mall na tayo pero may nakapasok pa ring araw. Sagot ko. Oo, yung kalbo ay mukha ring araw. Lalaitin ko talagang buong pagkatao niya. Kalma na mahal ko. Malambing na sabi ni Leo bago haplusin ang bewang ko. Bawal sa yung ma-stress at baka mapano si baby natin. Hoy, anong baby? Lumayo ako sa kanya at ipinakita ang aking kamao. Gusto mo bang sayo ko ibalibag tong kamao kong kanina pa kating-kating manuntok? Tumawa lamang ang loko bago hawakan yung dala niyang cart at itulak. Nagsimula na siyang mamili ng mga laruan, kaya't ikinalma ko na lang ang sarili ko at sinundan siya. Uy, tama na yan. Pag-awat ko sa kanya. Lahat yata ng madadaanan naming laruan kinukuha niya. Kung mura lang yung mga laruan, hindi ako magigilty. Kaso sobrang mahal. It's okay, mahal ko. Tugon niya kaya't napasimangot na lang ako. Ilang sandali lang ay pumila na kami sa counter. Hindi ko na tinignan ang total price sa mga binili niya dahil baka himatayin ako. Sunod kaming nagpunta sa bilihan ng damit. Pinakuha niya ako ng mga gusto ko. Isang pants at t-shirt lang ang kinuha ko dahil nakakalula ang presyo ng mga tinda rito. Precious, don't mind the price, sabi ni Leo. I told you, akong bahala sa lahat. Pumili ka na. Leo, hindi naman porket libre mo ito iti-take advantage ko na. Okay na itong mga napili ko. Mahinahon kong tugon. Mukhang nasana yata siya sa ex niyang lahat ng gusto niya ay binibili niya. Pues iba na ngayon. Kahit lambing lang niya ay masayang masaya na ako. Dahil ayokong kumuha, siya nang kumuha ng mga damit para sa akin. Halos lahat ay iniligay na niya sa cart. Pati ang kambal kong anak kinuhanan niya na rin. Leo, tama na yan. Paawat ko sa kanya. Leo, huwag ka na makulit. Isa. Tumigil naman to bago ko lingunin. Ngumisi ang bugok at mabilis na dinampian ng halik ang labi ko. Dahil makulit ako, deserve mo ng kiss ko. Nakangising sabi niya. Gusto ko siyang sigawan pero hindi na bumukhang bibig ko nang kantsawan kami ng mga sales lady. Ngiting tagumpay ang mokong habang ako nagtitimping sampalin siya. Leo's point of view. Uy, napapaano ka? Napatingin ako sa tumapig sa akin. Leo, bigla ka nalang ngumingiting mag-isa. May problema ka na ba sa pag-iisip mo? Ngumingiti pala ako. Tanging nasabi ko na lang. Hindi ko rin napansin na ngumingiti ako. Basta ang alam ko lang ay nagpipirma ako ng papeles dito sa opisina nang biglang dumating ang kaibigan kong sila Simon at Greg. Tapos bigla akong napatulala hanggang sa pumasok sa isipan ko ang imahe ni Precious. In love ka ba? Tanong ni Greg. Isang makahulugang ngiti lang isinagot ko kaya nagkatinginan ng dalawa kong kaibigan. Parang kinakabahan na ako dyan sabi ni Simon bago mapahinga ng malalim. Leo, sigurado ka ba ulit? Baka mamaya perahan ka lang ulit at lokohin sa huli. Ang hirap mo pa namang samahang uminom. Leo, hindi naman sa ayaw ka naming magmahal Nag-aalala lang kami lalo pa at grabe kang magmahal. Sabi naman ni Greg. Yung tipong alam mong niloloko ka na pero mag-i-stay ka pa rin. Natuto naman na ako, tugon ko. Isa pa alam kong hindi na ulit ako masasaktan kapag nagmahal ako. Well, kapag naging makulit ako baka mabagbog niya ako.
Sino ba yung pinopormahan mo? Tanong ni Simon. Hindi ko pa mapormahan tugon ko. Pero makikilala nyo rin siya. O baka nga kilala nyo na siya Napatigil kami sa pag-uusap nang bumukas ang pinto ng opisina. Agad umusli ang isang masayang ngiti sa labi ko habang nakatingin sa babaeng pumapasok. Suot na naman niya ang araw niyang masungit. Mukhang bad trip na naman siya. Dala ko na yung lunch mo, sabi ni Precious. Iiwan ko na lang dito dahil dediretso pa ako sa palengke para mamili ng mga stock sa bahay mo. Yung mga Tupperware, iuwi mo ha. Ikaw ang huwag umuwi kapag tinapon mo yung mga yan. Yes, boss. Tugon ko. O sige, mag-iingat ka sa pag-uwi mo. Sabi lang nito bago dire-diretsyong lumabas. Parang teenager naman akong kinikilig na lumapit sa lamesa kung saan ipinatong ni Precious sa mga pagkaing dala niya. Sinabi ko kasi kanina sa tawag na baka hindi ako makapag-lunch dahil marami akong ginagawa. Ayun, nag-insist siya na dadalhan ako ng pagkain. Si Precious pala, nangingiting sabi ni Greg. Well, good luck na lang sa'yo. Ipagdarasal ka na lang namin kung sakaling magkatuluyan kayo. Kaya pala wala kang panama sa kasungitan niya nung pinagalitan ka niya Natatuwang sabi ni Simon. Nasermonan kasi ako ni Precious nung isang araw. Nag-inom kasi kami nila Greg sa bahay. Ayun, napasobra. Kaya kung ano-anong nagawa namin. Kinabukasan natalakan kami ni Precious. Bagay kayong dalawa, sabi pa ni Simon. Besides, hindi rin halatang mas matanda siya sa'yo ng 2 taon. Pero ang tanong, goods ka ba sa pamilya ni Precious? Tanong ni Greg. Siyempre dapat good ka muna sa pamilya niya, lalo na sa mga anak niya. Goods na ako sa pamilya niya, lalo na sa mga anak niya. Nakangiting sagot ko. Love nga ako ng mga anak niya Natawa naman ng 2 kong kaibigan bago mapailing na lamang. Wala namang masama kung magmahal ulit ako. Hindi naman habang buhay ikukulong ko ng sarili ko sa nakaraan. Niloko man ako ni Jonah. Alam ko ngayon ay hindi na yun mangyayari. Sigurado ako na magiging masaya kami ni Precious kahit hindi ako sigurado kung mamahalin niya rin ba ako. Dahil gutom na ako, binuksan ko na yung mga pagkain dala ni Precious para sa akin. Hinatian ko na sila Greg at Simon dahil hindi naman ako ganun kasamang tao para pagdamutan sila. Pagkatapos kumain nila Greg, nilayasan agad nila ako. Mukhang yun lang ang habol nila sa aking 2. Sir, nasa labas po si Ma'am Laila, sabi ng sekretarya ko mula sa intercom. May pag-uusapan daw po kayo? Papasukin mo, tugon ko. Ilang sandali lang ay bumukas ang pinto ng office ko at iniluwal ang ate ko. How's life? Bungad nito sa akin. Di ayun, life pa rin. Sagot ko bago sumandal sa swivel chair. O ikaw, how's life? Balita ko nag-away kayo ni Kuya Glenn. Napairap naman to dahil sa sinabi ko. Huwag mong mabanggit-banggit ang lalaking yun Natawa naman ako. Bakit na naman ba? Wala yatang araw na hindi kayo nag-aaway na 2. Partida wala pa kayong anak niyan Ewan ko ba? Parang nakakairita yung Kuya Glenn mo. Nakasimangot na sagot ni ate. Feeling ko nga buntis na ako Ang bilis ko kasing mairita at ilang araw na akong delayed. Nagpa-check up ka na ba? Tanong ko sa kanya. Iling naman ang isinagot nito. Magpa-check up ka na ate. Malay mo, may pamangkin na talaga ako. Magandang balita yun, di ba? Hindi ako mahilig sa bata pero iba na ngayon. Gustong gusto ko na sa mga bata. Dahil yata to kay Precious. Bakit parang ibang ihip ng mundo? Tinitigan akong mabuti ni Ate Laila. Umamin ka nga, Leo. Nagdadrugs ka ba? Ate Laila, sa tingin mo ba gagawin ko yun? Napairap na lang ako. Lahat ng tao nagbabago, okay? OE mo. Nawala bigla ang atensyon ko kay ate nang tumunog ang cellphone ko. May tumatawag sa messenger ko. May messenger ka? Gulat na tanong ni Ate Laila. Wala kasi akong kahit na anong social media account. Pero gumawa ako dahil gusto ng kambal na anak ni Precious na maging friend ako sa social media. Araw-araw ko rin silang ka-video call. Gumawa ako. Sagot ko bago sagutin ang tawag ng kambal. Isang masayang ngiti agad ang umusli sa labi ko nang bumungad sa akin ang 2 kambal. Kahit na magkamukhang magkamukha sila, alam ko na kung sino sila. Nung una nahihirapan pa ako kaya't napagtitirpan nila ako. Pero ngayon,
Madali na sa aking makilala kung sino si Claudia at si Clarice. Tito Leo! Kumaway sa akin si Claudia. Tito Leo, nakasakay na po kami sa bus. Tito Leo, nahihilo po ako, ang dami ko na pong suka. Nakangusong sabi ni Clarice. Magbe-birthday next week ang kambal kaya't naisip kong pauwiin sila rito sa Maynila para dito mag-celebrate. Hindi alam ni Precious na uuwi ang kambal dito, kaya gusto ko siyang sorpresahin. Magpahinga ka na muna, Clarice, sabi ko sa batang babae. Ikaw po ba ang susundo sa amin mamaya? Tanong ni Claudia. Opo, kasama ko si mama nyo. Sagot ko. Siguradong masusurprise si mama nyo kapag nakita kayo. Kuminang naman ang mga mata ng dalawa kaya't napangiti ako lalo. Saglit pa akong nakipag-usap sa kanila bago nila ibaba ang tawag. Mukhang tamang desisyon pa si mami na si Precious ang ipasama sa iyo ah. Nakangising sabi ni Ate Laila. Naaamoy ko na ang true love mo. Anong amoy? Pabirong tanong ko. Amoy mababato ka ng mga gamit sa bahay kapag nagkatuluyan kayo. Natatawang sagot niya. Saglit pang nagtagal si Ate Laila sa opisina ko bago siya umalis. Nagpatuloy naman ako sa trabaho ko hanggang sa sumapit ang 5:00. Nakatanggap ako ng text galing sa ina ni Precious kaya gumayak na ako at umalis na ng kumpanya. Dumiretso muna ako sa bahay para daanan si Precious. Saan ba tayo pupunta? Nakasimangot na tanong nito. Basta, sagot ko na lang. Sumakay na lang din to sa kotse kahit ang dami niyang reklamo. Mambababae ka lang yata tapos isasama mo pa ako eh. Nakasimangot niyang reklamo. Bakit ako mambababae kung nandiyan ka na? Banat ko. Masamang tingin lamang ang ipinukol sa akin ito na ikinatawa ko na lamang. Maya-maya lamang ay nakarating kami sa bus station. Pinarada kong sasakyan sa isang gilid. Anong ginagawa natin dito? Takang tanong ni Precious. Makikipagtagpo ka bang mokong ka? Oo, sa 3 babae. Sagot ko bago bumaba. Bumaba rin naman to ng padabog. Bakit kasi sinama mo pa ako? Ano, iinggitin mo lang ako? Para sabihin ko sa'yo, kaya ko rin maghanap ng lalaki. Mama! Napahinto sa pagdaldal si Precious nang sumigaw ang 2 kambal na nasa likuran niya. Nakita ko kung papaanong mangilid ang luha ni Precious nang lingunin niya ang mga anak. Kambal! Mabilis na lumapit si Precious sa 2 babae at niyakap ang mga ito. Napangiti na lamang ako habang nakatingin sa mag-iina kong nag-iiyakan. Lakas ko sa mag-iina ko, no? Hindi naman ako dumidiskarte. Bakit nandito kayo? Umiiyak na tanong ni Precious sa mga anak. Pinunasan niya ang kanyang mga luha bago punasan ang luha ng kanyang mga anak. Surprise po namin! Sagot ni Claudia. Si Tito Leo pong nagplano nito. Nakangiting sabi naman ni Clarice. Tumingin sa akin si Precious. Kita ko ang saya sa kanyang mukha kahit emosyonal siya. Salamat mo ko nga. Naiiyak na sabi niya. Natawa naman ako bago lumapit sa kanila. Gusto kong maging masaya kayong 3 kaya ginawa ko to. Nakangiting sabi ko. Besides, nagpapalakas din ako para kapag dumiskarte ako, panalo na. Inirapan lang ako ni Precious bago buhatin ang kanyang mga anak at lumapit sa kanyang ina. Ikaw nang bahala sa mga gamit namin, Sir Leo. Thank you. Nakangiting sabi ni Precious bago igiya ang kanyang pamilya palapit sa sasakyan. Nakangiting dinampot ko naman ang mga gamit na dala ng pamilya ni Precious. Mukhang plus points ako sa kanila ngayon ah. Galing ko talaga. Precious point of view. Busy kaming lahat dito sa bahay ni Leo dahil 5 kaarawan ng kambal kong anak. Actually, mas busy pa sa akin si Leo. Ang dami niyang inaasikaso at talagang mabusisi siya sa pag-aayos sa garden. Grabe naman kasi si Leo. Binonggahan ba naman ang birthday ng kambal? Ang gusto ko lang naman ay simpleng celebration. Kaso pala desisyon si Leo kaya hinayaan ko na lang. Mama, anong nagagawa mo po? Tanong ni Claudia bago umakyat sa upuan. Ginaya naman siya ni Clarice. Nagluluto po ako ng afritada, sagot ko. Favorite niyo to kaya kailangan na handa rin siya sa birthday niyo. Mama, thank you po ah. Natupad na yung pangarap naming birthday ni Claudia, yung para kaming princess.
Nakangiting sabi ni Clarice. Si Tito Leo niyo dapat ang pasalamatan niyo, tugon ko. Ikaw rin po syempre, super love ka namin mama. Nakangiting sabi ni Claudia. Inihinto ko naman ang paghihiwa bago sila lapitan. Hinalikan ko sila pareho sa pisngi. Happy birthday mga baby ko. Nakangiting sabi ko sa kanila. Hindi man naging maganda ang karanasan ko kasamang ama nila. Masaya naman ako at walang pagsisisi na dumating sila sa buhay ko. Happy birthday princesses! Nawala ang atensyon sa akin ng kambal nang dumating si Leo. Pagod na pagod ang itsura nito pero gwapo pa rin. Tito Leo! Mabilis na bumaba ang dalawa sa upuan at tumakbo patungo kay Leo. Ngumiti naman si Leo bago buhatin ng kambal kong anak. Humalik agad ang mga ito sa pisngi ng lalaki. Tito Leo, thank you po sa magandang birthday party. Masayang sabi ni Claudia. Walang anuman po, sagot ni Leo. Hindi ko na sila inistorbo at bumalik na lang sa ginagawa ko. Catering naman ang ganap, kaso gusto ko pa ring iluto ang afritada para sa kambal kong anak. Naupo sila Leo sa kaharap kong upuan. Nakaupo sa lamesa ang kambal na busy sa pagdaldal sa kanya. Tito Leo, magiging princess po ako mamaya. Nakangiting sabi ni Clarice. Ako rin po, sabi naman ni Claudia. Opo, tapos si mama niyo magiging reyna. Tapos ako naman yung hari. Banat ni Leo. Ay hindi po. Mabilis na sabi ni Clarice sa may kasama pang pag-iling. Si mama po yung mangkukulam. Napasimangot naman ako dahil sa sinabi ni Clarice. Tumawa naman si Leo kaya't pinukol ko ito ng masamang tingin. Anong mangkukulam? Sita ko kay Clarice. Joke lang po mama. Sagot ni Clarice bago nag-peace sign. Hindi naman mangkukulam si mama niyo. Masyadong maganda si mama niyo para maging mangkukulam. Sabi ni Leo. Inirapan ko naman siya habang may ngiti sa mga labi. Para kasing tangi. Ay, nikikilig si mama. Pangaasar sa akin ni Claudia. Papayag na yang maging papa namin si Tito Leo. Sabi naman ni Clarice. Pinandilatan ko lang sila ng mga mata pero tumawa lamang ang mga ito. Nang magsawa ang kambal sa pangaasar sa akin, lumabas na sila ng kusina. Naiwan kaming dalawa ni Leo sa kusina. Magpahinga ka na muna, sabi ko sa kanya. Tignan mo, halatang pagod na pagod ka. Dagdag pa yung eye bags mo. Mamaya na ako magpapahinga kapag natapos ang birthday party. Sagot nito. Mamaya pa naman magsisimula yung party kaya't matulog ka na muna. Sabi ko. Nakangusong umiling to. Napahinga naman ako ng malalim bago siya lapitan. Mabilis naman itong hinapit ang bewang ko at sumubsob sa aking leeg. Matangkad pa rin siya kahit nakaupo siya. Gusto mo lang yata ng lambing eh. Pabirong sabi ko. I just need to recharge. Sagot niya at mas lalo pang hinigpitan ang yakap sa bewang ko. Mukha ba akong charger? Hinaplos ko ang buhok niya. Masyado ka naman kasing palong-palong mag-asikaso eh. Sinabi ko naman sa'yo hindi ba? Okay na sa amin yung simple lang. No. Deserve ng mga panganay natin ang bonggang birthday. Tugon niya. Wala sa sariling napangiti ako dahil sa sinabi niya. Ang sarap palang marinig na tawagin ng isang lalaki ang mga anak ko na panganay nila. O sige na, matulog ka na muna. Malambing kong sabi. Gigisingin ka namin kapag malapit nang magsimula ang party. Nag-angat naman to ng tingin sa akin. O, wag ka nang umangal at matulog ka na lang. Kiss mo na muna ako. Parang batang sabi niya. Kailangan ko kasi ng kiss mo para makatulog agad ako. Masyado ka namang para-paraan. Kinurot ko ang matangos niyang ilong. I just want your kiss, mahal ko. Nakangusong sabi niya. Lumingon naman ako sa paligid ko. Nang makitang walang tao, pinagtagpo ko ang labi naming dalawa. Ang bala ko ay saglit lang, pero itong mokong ay iginalaw ang kanyang labi. Dahil marupok ako, gumanti ako sa halik niya. Bumaba ang halik ni Mokong sa leeg ko. Nabigla ako ng kagatin at sipsipin niya ang leeg ko. Sigurado akong nag-iwan yun ng marka. Sira ka!
Mahina ko itong hinampas sa balikat. Sorry not sorry. Natatawang sabi niya bago tumayo. Pupunta na po ako sa kwarto ko at matutulog. Ayokong magalit ka kapag naging pasaway ako. Kapag hindi ka natulog, hindi tayo bate. Sabi ko sa kanya. Natawa naman to bago tumango. Nang mawala ito sa paningin ko, ipinagpatuloy ko ng ginagawa ko na may masayang aura. Kainis si Leo. Ang galing-galing magpakilig. Halos 1 oras kong niluto yung afritada bago ako natapos. Umalis ako sa kusina at nagtungo sa kwarto ni Leo para i-check kung tulog ba siya. Nagtaka ako dahil wala dun yung lalaki kaya bumaba ulit ako. Ate Mayet, nakita niyo po si Leo? I mean, si Sir Leo? Tanong ko. Nasa kwarto mo, natutulog kasama yung mga anak mo. Sagot nito. Tumango naman ako bago dumiretso sa kwarto ko. Nadatnan ko sa kama ko si Leo na mahimbing na natutulog. Katabi niya ang kambal kong anak na mahimbing ding na natutulog. Anak, mukhang nakatagpo ng mga anak mo ng kanilang ama. Nagulat ako dahil sa biglang pagsulpot ni nanay. Nay, nakakagulat ka naman. Nakasimangot kong sabi. Nahalikan ka lang sa liig, naging magugulatin ka na. Masungit na sabi nito. Inggit ka lang eh. Tugon ko sa kanya. Gusto mo ipahukay ko si tatay para may humalik din sa'yo? Ang yabang mo. Gigil nitong hinila ang buhok ko bago ko layasan. Napasimangot naman ako bago siya sundan para gumante. Kaso'y mabilis itong nawala sa paningin ko. Mamaya na lang ako gaganti sa kanya. Lumabas ako para sana tumulong kaso mukhang wala naman akong itutulong dahil hindi ako marunong sa mga design. Ang ganda. Hindi mapigilang sabi ko habang nakatingin sa ayos ng paligid. Feeling ko nasa isang kingdom ako dahil sa mga design. Hindi ko akalain na mararanasan ng mga anak ko ang ganitong birthday. Ako dati, bigyan lang ng 20, sobrang saya na. Mabilis ngang lumipas ang oras at 3:00 na. Hindi pa ako nakakaligo dahil tumulong ako sa pag-aayos sa mga gamit. Nay, ikaw na munang mag-ayos sa kambal ah. Maliligo lang po ako. Sabi ko, hindi pwedeng maasim ako, dapat masarap din ako. Tumango si nanay kaya't dumiretso na ako sa kwarto. Nadatnan ko dun si Leo na nakaupo sa kama at hindi pa rin naliligo. Uy, maligo ka na. Sabi ko kay Leo habang kinukuha yung dress kong susuotin. Sabay na tayo. Sagot niya bago hubarin ang damit niya. Nagmamadali tayo kaya magsabay na lang tayo. Nandito na rin naman ang damit ko eh. Napatigagal naman ako dahil sa sinabi niya. Sira ka. Sit ako sa kanya. Anong sabay? Baka gusto mong i-afritada kita. Mahal ko, nakita ko naman ang lahat sa'yo kaya wala ka nang kailangang itago. Nakangiting sabi niya. Bago pa ako makapagsalita, hinila na agad ako nitong papasok sa CR. Binuksan agad nito ang shower kit, pareho kaming nabasa. Ligo lang ha. Sinamaan ko siya ng tingin bago talikuran. Pakiramdam ko tuloy, ang pula-pula na ng mukha ko. Ako ang may birthday pero bakit parang ako yung may regalo? Hinubad ko ang damit ko at shorts ko. Siyempre itinara ko ang panty at bra ko. Kunwari nasa beach lang ako. Nilingon ko si Leo at napalunok na lamang ako nang makitang hubad-hubad siya. Saludong-saludo yung alaga niya. Mahal ko, wag mo akong tignan at masakit sa puson. Natatawang sabi niya bago kuhanin yung sabon at iabot sa akin. Mas lalong nag-init ang mukha ko bago mabilis na tumalikod. Para akong sinisilaban. Kainis na pakiramdam to. Ang planong ligo lang, hindi natupad dahil hindi ko na napigilan ng makisakay sa landi ni Leo. Nag-quickie kami sa CR, kaya't medyo napagod ako. That was so hot, mahal ko. Bulong ni Leo sa akin habang palabas kami sa garden. Ang landi mo kasi. Nakasimangot kong sabi bago siya sikuhin. Natawa naman to bago halikan ng gilid ng aking ulo. Marami-rami na ang bisita nila kambal. Nandito na rin ang pamilya ni Leo. Salamat po sa pagpunta. Nakangiting sabi ko kay Ma'am Katrina. Wala yon. Natural lang na nasa birthday party kami ng mga apo namin. Sabi ni Ma'am Katrina na may makahulugang ngiti. Kinilig naman ako dahil sa sinabi nito. Ang saya ko dahil tanggap nila ang kambal kong anak. Tanggap na nila kami sa pamilya nila.
Pero wala pa namang kaming relasyon ni Leo. Katulong with benefits lang naging relasyon namin sa ngayon. Nagsimula ang party nila kambal at kitang-kita ko ang saya sa mukha nila. Yung mga bagay na hindi ko maibigay sa kanila, si Leo yung nagbigay kaya sobrang laking pasasalamat ko sa kanya. Wala sa sariling dumako ang tingin ko kay Leo. Masayang masaya ito habang nakatingin sa mga anak kong sumasayaw. Binivideo niya pa ang mga ito. Hulog na yata ako Wala sa sariling bulong ko. Hulog na rin naman siya sa'yo. Nabigla ako dahil sa biglaang pagsulpot ni Ma'am Laila. Ma'am Laila? Laila na lang, ano ka ba? Nakangiting sabi niya bago tumingin sa kapatid niya. Alam mo, ang laki ng pinagbago ng kapatid ko dahil sa'yo. Kaya sobrang thankful ko na dumating ka sa buhay niya. Ako nga po yung maswerte dahil sa pagdating niya Nakangiting sabi ko. Dahil kay Leo, naramdaman ng mga anak kong may tatay sila. Alam mo po ba ang nakaka-inlove sa lalaki? Yung mas tanggap niya yung mga anak mo kaysa sa babaeng mahal niya. Masaya ako para sa inyo ni Leo. Nakangiting sabi ni Laila. Pahirapan mo pa siya ng malala Akong bahala sa'yo. Tinapik ako nito sa balikat bago siya magtungo sa asawa niya. Mommy, baka po may gusto kayong sabihin sa inyong pretty kambal daughters. Nabaling ang atensyon ko sa MC. Nagtungo naman ako sa gitna at kinuha ang mic sa MC. So, ayun. Happy birthday sa inyo mga dalaga ko. Nakangiti at naiiyak kong sabi. Masayang masaya ako na dumating kayo sa buhay ko. Pasensya na kayo kung si Lola nyo na muna ang palaging nasa tabi nyo Kailangan kasi ni Mama na kumayod para sa future nyo Tandaan nyo, palaging mahal ko kayo Sobra-sobrang mahal ko kayo. Nilapitan ko ang dalawa kong anak at niyakap. Humalik naman namang ito sa pisngi ko. Okay lang yon Mama. Palagi ka naming love ni Claudia. Nakangiting sabi ni Clarice. How about si Papa Leo ng kambal? Biglang sabi ng MC kaya't napalingon kami kay Leo. Nagkantsawa naman ang lahat nang maglakad palapit sa amin si Leo. Halatang support na support si Leo ng lahat. Happy birthday sa dalawang mini-me ng masungit na si Precious. Sabi ni Leo. Hindi ko man kayo kadugo. Promise kong palagi akong nasa tabi ninyong dalawa. Kayo ang angel sa buhay ko. At ako yung devil. Pagtataray ko kay Leo. Ikaw yung baby ko. Banat niya kaya't nagkantsawa na naman ang mga tao. Mahinang tinulak ako ng kambal palapit kay Leo. Kaya't napayakap ito sa akin. Pinipigilan ko naman ang ngiti ko pero hindi ko kaya. Dahil iba ng kilig ko. Iba pala sa pakiramdam kapag may mga taong sumusuporta sa kalandian mo. So, ayun na nga. Hulog na ang ate nyo. Bahala na kung anong mangyayari. Basta go with the flow na lang muna ako. Leo's point of view. Nakauwi ng kambal sa kanila kaya't medyo nalungkot ako. Balik trabaho na rin ako dahil tapos na ang mahaba-haba akong bakasyon. Bakasyon na puno ng saya. Sir Leo, nasa labas po si Ma'am Joanna. Sabi ng sekretarya ko mula sa intercom. Bago ko pa ito masagot, bumukas na ang pinto ng opisina at iniluwal si Joanna. Agad namang nagsalubong ang kilay ko nang makita siya. Problema mo? Walang ganang tanong ko sa kanya. Sabihin mo na ang trip mo tapos umalis ka na agad. Baka maabutan ka pa ni Precious. Ikaw rin. Bugbog ka kapag nagkataon. I don't care about that old hag. Sagot nito. Ayusin mo yung pananalita mo sa kanya kung ayaw mong ihulog kita mula sa rooftop. Malamig kong sabi. Umirap naman to at prenting na upo sa sofa na nasa office ko. I'm just here para sabihing babalik na ako sa'yo. Masiglang sabi niya. Narealize ko kasi na mahal pala kita. Promise kong hindi na kita lolokohin kaya tayo na ulit. Tarantada ka ba? Natawa ko. Ano bang tingin mo sa akin? Tuta na iiwan mo kapag trip mo. Tapos babalikan mo kapag trip mo ulit? Jonah, wala ka nang babalikan pa. Dahil tapos na ako. Natauhan na ako sa matagal mong pangluloko sa akin. Galit kong sabi. Umalis ka na nga habang nakakapagtimpi pa ako sa'yo. Leo, alam kong galit ka lang kaya nasasabi mo yan. Sabi niya. At saka no choice ka rin kung hindi tanggapin ako dahil buntis ako sa anak mo. And
Do you think na maniniwala ako sa'yo? Dapat lang dahil hindi ako nagsisinungaling. Tumayo ito't lumapit sa akin. Magiging daddy ka na, Leo. Matutupad ng pangarap nating maging happy family tayo. Kung buntis ka nga sa anak ko, pananagutan ko yung bata. Seryosong sabi ko. Hanggang sa bata lang magiging responsibilidad ko sa'yo, Jonah. Wala na akong responsibilidad pa sa'yo. Bumalik ka na dun sa roloon mong mayor. Ang arte mo! Umirap to. Bakit nakakalimutan mong ako ang nagpapasaya sa'yo, Leo? Hindi porket may dumating na panandali ang nagpapasaya sa'yo, ganyan ka na. At wala naman akong pakialam sa'yo. Bigla nitong pinagdikit ang labi naming dalawa. Nagulat naman ako dahil sa ginawa nito pero itinulak ko pa rin siya. Bumagsak siya sa sahig pero wala akong pakialam. Pinunasan ko ang labi ko habang masama ang tingin ko sa kanya. Umalis ka na! Galit kong sigaw. Mukhang natakot naman to kaya't mabilis siyang umalis. Kunot noong nagtungo naman ako sa banyo at nag-toothbrush. Binrush ko rin ang labi ko. Habang ginagawa yun, naiiyak na lamang ako dahil pakiramdam ko. Nagkasala ako kay Precious. Lumabas ako ng banyo na umiiyak pa rin. Pinunasan ko naman ang luha ko at kinuha ang cellphone ko. Bala kong tawagan si Precious kaso biglang tumunog ang cellphone ko. Tumatawag si Ate Laila. Ate Laila. Anong ginagawa mo? Galit na bungad nito. Umiiyak si Precious na nakasalubong ka sa parking lot mo. Ha? Napatayo ako. Bakit daw umiiyak? Nakita niya kayo magkahalikan ni Jonah. Sagot niya. At buntis daw si Jonah. Teka, mali siya nang iniisip. Nakaramdam ako ng takot. Uuwi ako. Pupuntahan ko siya. Mabilis kong ibinaba ang tawag at mabilis na tumakbo palabas ng office ko. Wala na akong pakialam kahit ang dami kong violation sa pagmamaneho. Ang gusto ko lang ay makapagpaliwanag agad kay Precious. Nang makarating sa bahay, sinalubong agad ako ni Ate Mayet. Umalis ho si Precious na may dalang mga gamit, sabi ni Ate Mayet. Umiiyak din ho siya. Napaiyak naman ako at parang batang napaupo sa garden ko. Gusto kong pigain ang leeg ni Jonah dahil sa sobrang gigil. Nakakainis siya. Susundan ko po si Precious, sabi ko bago magpunas ng luha. Ate Mayet, ikaw na munang bahala sa bahay ah. Hahabulin ko lang si Precious. Precious point of view. Pumunta ako sa office ni Leo para umamin at i-surprise siya. Kaso ako ang na-surprise. Nadatnan kong magkalapat ang labi nila ni Jonah at narinig kong buntis pang babaeng burikat. Hindi na ako nakapagpigil ng emosyon kaya't mabilis akong umalis. At ngayon, nandito ako sa amin. Nagtataka pa nga sila nanay pero sinabi kong bakasyon ko lang. Mas mabuti na rin umuwi muna ako dahil bawal ako sa stress. Hayop na Leo na yun, nabuntis ako. Sumama kasing pakiramdam ko kahit nagpa-check up ako. Ayun, 1 buwan na pala akong buntis. Mahina ang heartbeat at kapit ng baby ko kaya't kailangan ko raw mag-ingat. Kaya lumayo muna ako sa stress. Mama! Bahagya akong nagulat sa sigaw ni Claudia. Humahangos itong palapit sa akin. Kasunod niya ang kapatid niyang si Clarice. Mama! Mama! Tarantang sigaw ni Clarice. O bakit? Tarantang tanong ko. Nasa labas po si Tito Leo. Sagot nito na bahagya akong ikinagulat. Mama, mukhang maasim si Tito Leo. Sabi naman ni Claudia. Mabilis naman akong tumayo't lumabas. Nakita ko agad si Leo na nakaupo sa upuan sa labas. Kaharap niya si nanay. Precious! Sambit nito nang tumingin siya sa akin. Bigla itong umiyak na parang bata. Precious, huwag ka na magalit oh. Nagulat na lang ako nung pumunta dun si Jonah. Tapos parang baliw na gustong bumalik sa akin. Bigla niya akong hinalikan pero itinulak ko siya. Precious, hindi ko naman mahal na si Jonah eh. Ikaw po yung mahal ko eh. Mukha siyang batang umaamin sa kasalanan niya. Precious, sobrang mahal na mahal kita kaya't hindi ko babalikan si Jonah. Masaya na ako sa inyo ng kambal natin eh. Sorry na oh. Dagdag pa nito. Nilapitan ko naman siya't niyakap. Mas lalong lumakas ang iyak nito. Leo, nadala lang naman ako ng emosyon ko. At saka bawal akong ma-stress kaya umuwi muna ako saglit. Kalmadong sabi ko. Leo, buntis ako sa anak natin.
Mahina yung kapit ni baby kaya't kailangan ko munang magpahinga. Napatigil naman to sa pag-iyak at napaangat ng tingin sa akin. Buntis ka? Nakangiting tumango naman ako. Masyado ka kasing shooter. Nakabuo tuloy. I love you. Tugon na lang nito. I love you, mahal ko. Napangiti naman ako. Mahal din kita, Leo. Mahal na mahal. Dinala ko na siya sa loob dahil mukhang pagod na pagod siya. Dapat nandito na ako agad eh. Natagalan lang kasi naligaw ako. Nakangusong sabi niya. Nasnatch din yung wallet ko kaya wala akong pera. Yung mga cards ko naman nasa bahay. Ano ba yan? Kawawa naman pala yung mahal ko. Niyakap ko siya. O sige na, magpahinga ka na po muna. Nakangiting tumango naman to bago yumakap sa akin at pumikit. Okay na sana kaso sumingit yung kambal sa gitna namin at nakiyakap na rin. Sali po kami. Natatawang sabi ni Clarice. Natawa naman kami ni Leo bago sila yakaping magkapatid. Tanggap ko na noon sa sarili ko na magiging single mother na maganda na lamang ako habang buhay. Kaso, biglang umeksena ang isang Leo Herrera sa buhay ko at pinaibig ako. Noon kontento na ako sa buhay ko. Pero iba pala ang saya kapag may isang taong tatanggapin ka at mamahalin ka ng buo. Good morning, mahal ko. Agad tumikwas ang isang kilay ko nang bumungad sa akin sa labas si Leo na walang damit pang itaas at nagbibilad ng palay. Dahil nga maganda ang katawan niya, pinagpepiestahan na siya ng mga kapitbahay naming babae. Nandito pa rin kami sa amin. Ayaw nang bumalik muna ni Leo dahil gusto niya raw dito sa probinsya dahil sa tahimik. Nagpaalam na rin siya sa kanila na dito raw muna kami hanggang sa mga anak ko. Nag-aalala kasi siya na baka ma-stress ako kaya't dito muna kami hanggang sa mga anak ko. At bakit nakahubad ka, Mr. Herrera? Masungit kong tanong. Mainit po kasi. Nakangusong sagot niya bago lumapit sa akin. Pasok na sa loob at mag-almusal na tayo. Sabi ko at agad siyang hinila. Busog na kasi ang mga mata ng mga kapitbahay namin sa kanya. Mahal ko, gusto mo po ng gatas? Tanong nito. Tumango naman ako bago maupo. Hinihintay ko si Leo na matapos sa pagtitimpla ng gatas bago ako magsimulang kumain. Mahal ko, hindi ka galit? Tanong ni Leo. Bakit naman ako magagalit? Takang tanong ko. Proud pa nga ako na may mahal akong masarap eh. At saka hanggang tingin lang naman yung mga babae sa'yo. Hindi ka nila matitikman dahil akin ka lang. Yes, mahal. Iyong-iyo lang ako. Mula bumbunan hanggang talampakan. Nakangiting sabi niya bago kumindat. Natawa naman ako dahil sa sinabi niya. Wala yung kambal dahil may pasok sila. Mukhang si Leo na rin ang naghatid sa dalawa. Mahal ko, ikakasal tayo mamaya kay Mayor. Munti ko nang maibog ang kinakain ko dahil sa sinabi ni Leo. Ano? Gulat kong tanong. Napakamot naman si Leo sa ulo niya. Ayoko kasing lumabas si baby na hindi tayo kasal. Kaya naisip kong magpakasal muna tayo kay Mayor. Tapos, bala kong ikasal ulit tayo kapag nakalabas na si baby natin. Hindi naman ako na-inform na may kasal pala tayo mamaya. Sorry na. Nakangusong sabi niya. Okay lang naman kahit ayaw mo. Maghihintay naman ako. Anong ayaw? Gusto ko syempre, nabigla lang ako. Sabi ko. Tagal ko na kayang hinihintay na maikasal ako. Napangiti naman to. I love you, mahal ko. I love you rin. Ang almusal naming dalaway na puno ng landian. At syempre, nabusog din kami. Pagkatapos nga namin kumain, pinaghanda na ako ni nanay dahil darating na raw si Mayor. Si Leo naman ay sinundo muna ang mga bata. Ayan na, matutupad na ang pangarap mong magkaroon ng sariling pamilya. Sabi ni nanay habang inaayos ang buhok ko. Masaya ako para sa iyo anak. Hindi man magandang karanasan mo sa dati mong minahal, swerte ka naman sa lalaking minahal mo ngayon. Thank you palagi nanay. Nakangiting sabi ko sa kanya. Huyo talaga sa akin yung ex kong sinabihan ako na walang magtatagal sa aking lalaki. Eto na ako ngayon ikakasal na. Maya-maya lamang ay dumating na ang kambal. Hindi muna ako pinalabas si nanay dahil mag-aayos pa raw kasi si Leo. Mama,
Tinawag namin kaninang papa si Tito Leo. Nakangiting sabi ni Clarice. Masaya po si Tito Leo, naiyak pa nga siya eh. Sabi ni Claudia. Masaya ako dahil may papa na kayo. Nakangiting sabi ko sa kanila. Masaya rin po kami para sa inyo. Tugon ni Claudia bago ko yakapin. Ilang sandali nga lang ay tinawag na kami ni nanay. Nadatnan namin kagad si Mayor at Leo na nakaupo sa sofa. Ang ganda mo po mahal ko. Nakangiting sabi ni Leo. Maganda talaga ako. Tugon ko. Sinimulan na ni Mayor ang kasal naming dalawa. Nakikinig lang kami ni Leo na nakahawak sa aking kamay. Mamayang gabi ang dating ng parents niya para makiselebrate sa amin. Siguradong magpapakain na naman sila ng buong barangay. Ang akala ko walang pasingsing effect ang kasal namin. Pero ganun na lamang ang tuwa ko dahil may wedding ring. Ipinapahayag ko na kayong dalawa ay mag-asawa na. Nakangiting sabi ni Mayor. Asawa na kita. Naiiyak na sabi ni Leo bago ko halikan sa labi. I love you asawa ko. Ihanda mo ng sarili mo dahil nakapangasawa ka ng Amazona. Natatawang sabi ko sa kanya. Natawa lamang ito bago ko halikan sa labi ko. Yehey! Papa ka na po namin! Masayang sabi ni Claudia bago kumandong kay Leo. May pogi na kaming papa! Sabi naman ni Clarice bago kumandong din kay Leo. Kahit hindi akong tunay niyong papa, ipaparamdam ko sa inyo na anak ko talaga kayo. Nakangiting sabi ni Leo bago halikan sa noo ang kambal. Super happy ko na dumating kayo at magiging masaya. Thank you Leo, hindi ako nagsisisi na ginapang mo ko. Pabirong sabi ko. I love you so much mahal ko. Mahal din kita Leo. Hinalikan ko siya sa labi. Saglit lang yun dahil umiksena agad ang mga karibal ko sa kanya. Ang kambal naming anak. Sa mga bata muna ako Mamaya, sayong-sayo na ako. Mapang-akit na sabi nito bago ko kindatan. Humanda siya sa akin mamayang gabi. Sisiguraduhin kong manlalata siya sa gagawin kong paggapang sa kanya. Wakas.